So guys, finally nandito na po yung manugang niya na nanggaling sa Taiwan papunta dito sa United Arab Emirates. So, ano na siya? Uwi po ba dapat siya ng Pilipinas? Hindi. Actually, ang haba pong istorya. Mahabang istorya po. At galing na siya dito last time, 6 years. And then, before lockdown, pinauwi ko na. Opo. And then, nung nag-ano siya sa Taiwan, binigyan siya ng agency din. So nakapagtrabaho siya ulit sa Oo, Okay, yeah, sa nag-direct Taiwan, hire siya. Then pagdating sa sa Taiwan, itong March lang. Itong March lang. Tapos after that, naka 7 months din. Naka 7 months din. Oh, and then after that, ang dami reklamo sa kanya na siyempre welder siya. Sinabi na yung consumable daw sa gasolina. Ano naman yung amo niya. Ang problema, hindi siya makapag-intindihan kasi hindi pa daw na mag-English yung amo niya. Taiwanese, kahit na mag-away sila, wala din. Tapos sabi ng agency sa kanya, mag-wait daw siya ng 2 months. Ang problema, wala siyang pera na kasi hindi siya no work no pay pa doon. So sabi ko sa kanya, sabi ko maghanap na pumunta ka na lang dito. Tapos nung problema ako, saan ako, tatanong ako ng agency, sabi ko, saan kaya to? Nung nag-ano ko sa YouTube nyo, uy, Kuya Will, tapos sawa, legit ito. Sabi ganon. Natada, sige, tignan ko nga. At tinawagan ko na si Ma'am Ann. Tapos pumunta ako sa office niyo. Wow, so nakakatawa. So nakita lang tayo sa YouTube at pinapanood lang tayo. Datang na sa YouTube lang. Ngayon heto na. Yeah, so hinihintay na namin siya. At guys, tourist visa processing lang po kami dito. Hindi po kami nagbigay ng trabaho. Ang nag-joke po talaga dito ay si Madam. Hindi, ibang agency naman yun sa Pilipinas. Ang problema, hindi siya, pinabayaan na sabi sa kanya, sir, paano to sir? Sabi niya gano'n, ay maghintay ka. Hindi ka na maabuti ng 2 months lang dyan, 4 months lang. Sabi ko, bakit ka maghintay? Tapos napunta sa accommodation nila, hanggang hindi siya inaano. Kaya sabi ko, ay naku, pag dito lang yan, talaga awayin ko sila. Pero don't worry, pag ako, kukunin ko rin yung pamangkin ko. Hindi, gano'n naman talaga yun, lalo na pag may agency, pa po sila yung nagdala sa'yo ng trabaho. Pwede kasi magreklamo naman din talaga. Especially, bakit hindi pinapasweldo? Pag nagreklamo ka, hindi, pag sabi na magreklamo nga, sabi niya, hindi ka makapaghintay, ganito ka, sabi sa Pilipinas. Tapos sabi niya, sir, kayo nagpapunta dito. Hindi ko alam na ganyan palang dyan sa Taiwan, ganito, sabi niya. Parang pinapabayaan na yung manugang ko. So sabi ko, sige, bayaan mo maghanap ako ng agent ako para punta ni dito. So, nakita ko sa YouTube ni Kuya Will, ginawa ko kaagad. Yeah, so eto na po. So hindi naman po kayo nabigo na na kami ang kinontak niyo. No. At sobrang dali lang guys kasi ulitin ko guys, tourist visa processing na kami. Ang sinend lang niya is passport and photo na white background para i-process ang visa. That's it. 3 days lang, tapos nagkaagad yung yung visa niya. Pero hindi lahat guys lumalabas agad ng 3 days. Yung iba medyo matagal din po. Especially ngayon din kasi is nag-update ang system ng immigration dito sa UAE. Kaya paiba-iba po talaga siya. Pero good thing na hindi na siya doon nagtagal at nakarating na siya dito. So kaya ni-interview natin siya, tatanungin natin siya kung kamusta ba, may mga tanong ba doon. Kasi syempre minsan, natatakot talaga tayo mga Filipino pagdating sa immigration no? Pero sarili lang natin yung kalaban doon. Basta sabi ko nga sa kanila, complete documents, walang kaba-kaba. Kayo po ba, kinabahan kayo as Kinabahan po kayo? Hindi naman. Kaso lang, depende sa kanya. Naman siya, confidence naman sa sarili niya. Yeah. So ngayon po, dahil wala siyang sweldo dun sa Taiwan, kayo ang gagastos ngayon. Always. So, daig niyo pa po. May kamag-anak po ba kayo dito? May asawa? May wala? Okay. So, para nagkaroon kayo ng anak. Talaga, manugang ko. Manugang pala talaga, kaya pala anak. So, ayan, at least, pag nakahanap siya ng trabaho dito, ang pinaka-okay lang is maghanap siya. Ang magiging legal lang siya is pag nakapag-verify siya ng contract. Kasi alam naman natin, hindi natin guys mapipigilan yung mga utak ng tao kasi totoo naman, nandun na siya sa Taiwan, why not? Diba? Hindi namin inuudyok yung mga tao, pero ulitin ko, visa processing lang po kami dito, pero kasi sila nakakita ng opportunity na pumunta dito as a tourist, and first time, kaya before you do it, tignan nyo muna sa YouTube si Kuya Will. Yeah, yes, talaga. Thank you so much. Mas marirecommend nyo po talaga kami. Yes! At saka may nakahang pa sa akin na parating dito, kaso nga lang, at the moment, he's
19. 19. Oh, ano po ba nyo? Ano nyo po? Pamangkin. Pamangkin. Nasaan po siya? Pilipinas. Nag-aaral pa siya lang. Pag nasa Pilipinas po, medyo mahirap. Hindi totoo naman po. Mas okay na. Siguro susunod, mas okay na may trabaho na. Pag 21 na siya. Kasi medyo bata pa po yun. Medyo minor niya. Yeah. Okay, so malapit na si Kuya. Hindi siya sa akin nag-message. Pero kilala Sa akin naman. nag-message sa akin eh. Nakapasok mo daw po siya sa Ay, wala pa siya sabi. Oh my Pero God. kanina sa Hong Kong daw. Okay na daw. Okay. So, sige, baka nandito na po. Tingnan natin yung flight na dito kung nakalanda pa siya. So, let's go! So, guys, habang naghihintay kami dito sa airport, is nagkakwentuhan kami dito ni Tita. At si Tita pala is matagal na ring OFW. Saan kayo naging OFW, Tita? Hong Kong. Sa Hong Kong. Ilang years kayo naging OFW sa Hong Kong? 18. 18 years! Grabe, sobrang tagal po nun. Paano po yun? Umuwi po ba kayo? Nakilala pa kayo ng mga anak nyo? Hindi. Hindi ako, kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ako nakilala. Ibang nakilala nila. Iba Ibang nakilala nanay. na, iba nanay. Oh, ano po yung pakiramdam na gano'n? So talagang literal na OFW Tagos. po kayo. Masakit Tagos na po? tagos. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag na silang aalis para hindi magaya sa akin. So yun Kasi po. nung nagano dito yung anak kong asawa nito, pagdating sa Pilipinas, iyak-iyak, ayaw siya. Oo. Ay, ayaw siya? O yung biyanan niya lang, sabi ko, tignan mo yan ka. O, pero ngayon, okay na kasi ano na yung anak niya ngayon. 16 years old na ngayon. So nakakalungkot po. Talagang kayo yung talagang literal na OFW na 18 years sa ibang bansa, hindi nyo naalagaan yung anak nyo. Pagkatapos pag uwi nyo, parang sino ka? Parang ganun. Yung pangalawa ko wala pang isang taon. Yung panganay ko 2 taon. Yun po. Yun yung pinaka nakakalungkot kasi ibang bata naalagaan nyo. Tapos sarili nyong anak, hindi nyo naalagaan. Pero ngayon, alam na yun kasi may pamilya na sila. Pero may pagsisisi po kayo. Hindi, wala. Kasi para sa kanila naman yun siya. Pero kayo, okay pa yung asawa nyo noon. Tapos ngayon, dahil... Okay sa iba, sir. Ay, ganun. Kasi hindi naman po sa ang tagal nyo rin talagang... Yan, Daisy, peace. hindi naman po sa kasi ang tagal nyo din nawala. Siyempre lalaki din yun. So madami, naghahanap. Alam nyo po yun, kailan po ba kayo muuwi? Every year. So every year lang po siya nakaka-score. Araw-araw, gabi-gabi na school yun. ibang ano yun. Ay, kala ko sa inyo. Ibang palad, kaya ako palagi sa wing palad. Hindi, okay lang po yan. Normal po yan. Basta at least ngayon, nakikita ko na masaya kayo kasi sarili nyo naman. Ang dami mga apo, ito. 7? Okay naman Sa po. panganay, 4. Sa pangalawa, 3. Pero at least, di ba, nakakatawa naman po at mukhang batang-bata pa po. Ilang taon na po ba kayo? 50. Ano sir? 45 lang. Basahin mo. At ilang years na po kayo dito sa UAE? Dumating ako dito 2008. Apa? Until 2015. Okay. Pumunta kami ng Malaysia, 6 years. Grabe, almost ng buhay niyo po isa ibang bansa talaga. Ilang years kayo? Ilang taon kayo nung nung 20 years old ka na umalis ka ng Pilipinas? 54 na pala, hindi 45. Okay, so 54 years, 20. Pas pa isa-isang taon. Oh my God. Buti po hindi yung amo niyo naging jowa niyo. Hindi, iba-ibang naman amo, sir. Pero hindi niyo naging jowa. Enjoy. Huwag na, sir. Uy, joke lang po yun ha. Maghanap na lang ng iba, sir. Pinapatawa ko lang si Madam. Pero at least... Magdagdag na lang. Dinagdagan ako. Pero never po talaga nagka-jowa simula talagang binuhay niyo lang po din yung mga anak niyo. Alam mo yung pakiramdam na binibigyan niyo sila ng pera pero hindi nila nararamdaman. Yung gusto naman nila yung pagmamahal. Kaso hindi nila na-feel kasi malayo. No, may mga ganon, di ba? Pero minsan kasi depende rin naman yan sa approach. Oo. Kaso nga lang, tiis pa rin. Oo, saka depende rin naman yan sa anak din. Kung paano nila yan. Si mami, ganito, ganyan. Or else. Ngayon na realize. Oo, pag tumatanda, pag naging nanay na rin sila. No? Ngayon na nanay na sila. Yeah. Kaya nga nung itong pangalawa ko nga sabi ko huwag ka na mag-abroad tulad ko. Nag-abroad din. Nung pumunta dito, iyak-iyak. Huwag mo na sabi ko sa'yo Maganda lang pag day off after that.
Iyak siya. Buti nga lang swerte niyan, dito yung asawa silang dalawa. Ako, ngayon wala. Nakakatawa. Oo, nakakatawa po magkasama talaga. Mas okay magkasama. Hindi siya, siyempre, yung isa, mistake yung isa, at least, Nandito. nandito. Pero ano po yung masasabi niyo sa mga anak niyo? Na kunyari mo, ikaw ngayon, tapos yung anak mo bata pa nasa harap mo, ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Kunyari mo, anak, ayun yung bata pa, hindi pa sila malaki. Ano yung gusto mo sabihin na parang dapat sinabi mo nung araw na bata pa sila, kasi hindi pa sila nakasama? Sinabi ko na sir na para sa ng future. Oo. Hindi pa naiintindihan. Pero ngayon, inting-intindi na. Naintindihan na po. Kaya nila. minsan mahirap at maganda kasi mahirap na iwanan sila. Opo. Maganda kasi para sa kanila, end of the day, alam na nila, naiintindihan nila. Opo, ayun. So, at least, napag-aral niyo po sila. Lahat po sila? Hindi nga nagpagtapos. Yung mga ano nila, yung mga apo ko lang, okay na. Ganun naman po, independent naman po bumabawi yun. naman ako sa mga apo ko ngayon. Mga apo ko ngayon is ano na, may K-12 na ako, tapos yung sa panganay ko, tapos yung pangalawa is mag-K-11 na, tapos yung babae is... So ngayon kayo po ang nagpapaaral, bumabawi kayo? Yes. Wow. Lahat sila, pati mga pamangkin ko na rin. Yeah, so itong ano po nato vlog na to is kwento ni Tita. Yung susunduin po natin hanggang ngayon, wala pa. Wala pa nga eh. Baka mamaya nandun na po yun, dun po tayo maghintay. Sige, puntahan po muna namin. Hahanapin po muna namin si Kuya Rolly. Yeah, let's go! So guys, finally, nandito na rin po si Kuya Rolly. See you po dun. Interviewin po namin kayo. Bye-bye. So guys, finally, nandito na rin po si Mr. Rolly sa United Arab Emirates. So, kamusta naman po ang biyahe nyo? Okay naman, wala namang hassle. May mga questions po ba sa immigration? Normal lang naman, yung siyempre sa visit visa, normal lang naman yung Hinanapan po ba kayo ng 3,000 dirhams? hindi naman. Hindi po. So ano po yung mga pinresent yung documents para makarating dito sa UAE from Taiwan? Wala lang naman na visit, tourist visa sa yung one mo, ticket. Ticket lang po. So sobrang smooth lang po talaga ng pangyayari. At ang cool po ni Mami, napakadaldal. Tapos parang tropa-tropa lang. So yung pinakatawa. And then, dati OFW daw po kayo. Dito na din po dati. 6 years. 6 years. Bakit po kayo umuwi? Kailangan. Kailangan po. Pero talaga nag-decide po kayo mag for good. Pero ano ang buhay sa Pilipinas? Tapos ang difference ng UAE pa sa Pinas na umuwi? Siyempre malaki kasi dito, hindi mo kikitain yung kikitain mo dito. Ibang bansa. Oo. Tapos dito talaga sa Dubai, mas say sa Pilipinas medyo mahirap din talaga. Pero kadalasan talaga sa mga nagpo-for good is bumabalik din dito sa United Arab Emirates. So, alam ko pagod na si Mr. Rolly, pero marirecommend niyo po ba yung company namin sa processing po ng visa? Oo, the best. Ayos to. Yeah. Wala kayo kumuha na kawan. Na visa po, yes po. Ulitin ko, wala po kami binibigay na trabaho pag tourist visa po, so talagang processing lang po kami, and this video is just only for, you know, getting a feedback from our client directly here from the airport. Thank you so much, Mr. Rolly. So, hahatid natin sila sa Al Jadaf kasama si Bianan. Sabihin na, so let's go, bye-bye. So guys, ayan, papunta na kami kung saan tutuloy si Kuya Rolly doon sa bahay ng kanyang mami. So ngayon, ano daw pala, so si Tita kanina, pinaprank pa ni Kuya Rolly na na-offload daw siya. Ano ba reaction na na-offload siya? Ay, natikim siya sa akin. Ay, huwag mo kong ganyan eh. Ako. Talagang pupuntahan ko yung si Kuya Bill. Pag kami nagsabi, sinabi namin walang offload, wala po talaga offload. Hindi naman, sir. Pinirito ko siya. Sabi ko, huwag mo kong ganyanin. Ay, iling-iling pa siya, sir eh. Nag-video call po kayo kanina? Oo. Tapos nung tinawagan ko yung anak ko, aba, nasa ka naman ni Cordobanom eh. Sabi niya, ay oo, pangasra talaga asawa mo pa ako eh. Kaya ako pa naman din eh. So guys, sige, drive muna ako. Pumunta muna kami kung saan tutuloy sila Kuya Rolly and Yan Tita. Sa, Thank you po. Sa creek. Malapit lang. Ano lang yun sir eh. Ano ng creek yun? Kaya nga po. Sige po, thank you po. Thank you so much po. Thank you, sir. So guys, dito na po sila. Mashallah, naka-hotel pa sila. So thank you so much po sa lahat ng tiwala nyo po sa inyo. Yes po. Thank you sa pagkatid sir. So Rolly,
Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. So thank you so much po at magpahinga po kayo kasi alam ko napagod po kayo sa biyahe, mahaba-haba din po yun, no? So, si Tita, sige po, thank you, bye-bye.